So, last week po, natutunan natin kung gaano kahalaga at kadakila ang grace ng ating Diyos. No? Na kahit gaano pa yung ating pagiging makasalanan, tulad ni Paul, ay kaya tayo bigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Na yung kanyang pagpili sa atin, hindi base sa ating gagawin, hindi base kung sino tayo, kung hindi base sa kanyang nais. No? So, we were chosen and predestined according to His love, no? Hindi according to ourselves. So today, titignan naman natin yung compassion ni Jesus. Kaya title natin, the compassion of Jesus. Kung paano ipinoprovide ni Jesus yung ating pangangailangan. No? At galing yung text natin sa Mark chapter 8, verses 1 to 10. No? Kung maalala natin, bago tayo pumunta ng Mark chapter 8, yung huling eksena natin sa Mark chapter 7, yun yung pinagaling ni Jesus, yung bingi at pipe. No? So ito yung kasunod. Ang sabi sa verse 1 ng Mark 8, in those days, anong days yun? Yun yung days na nasa Decapolis, no? Tandaan natin, no? Nasa Decapolis sila Jesus. Ito isang Gentile o hindi mga Hudyo ang nakatira doon. So, tinagaling ni Jesus yung dinala sa kanyang bingi at pipe. So, yun yung in those days na mga araw na yun. Sabi, when there was again a large crowd, no? Dumami yung tao dahil naging popular si Jesus, no? Sa mga ginawa niya, no? Unang miracle niyang ginawa, miracle na ginawa niya, no? Pinalayas niya yung demonyo doon sa taong demon possessed, no? And then yung mga demonyo pumunta sa baboy, and then yung mga baboy nangamatay lahat, no? And pangalawa, bumalik sila doon, pinagaling naman ni Jesus yung bingi at pipe. So, naging popular si Jesus sa Decapolis. No? Sabi, and they had nothing to eat. Jesus called His disciples and said to them, no? So dahil nga sa ginawa ni Jesus sa pagpapagaling, mas lalo pa siyang naging popular. Kaya maraming tao ang sumusunod sa Kanya. But take note, this time, dahil nga sa Gentile place sila, Gentile city sila, ang sumusunod sa Kanya dito, mga Gentiles. Or, ibig sabihin ng Gentiles, hindi sila mga Jew, hindi sila mga Hudyo. Bagamat nakatira sila sa paligid o sa tabi ng Israel, hindi sila mga Hudyo. So, ang tawag sa kanila Gentiles. Kasi noon, ang panahon nila, tatlo lang klase yung tao. Jew, yung 100% na Israelita o taga-Israel. Samaritan, ito yung 50-50. 50% na Jew o Israelita, and then 50% kung anumang lahi. Ang tawag nila doon, Samaritan. And then yung Gentile, yung 100% na hindi Jew. So itong mga Gentiles na to, na-recognize nila yung uniqueness and power ni Jesus. Na-recognize nila. Itong story na to, may parallel to, o may in-istorya din ito ni Mark. No, babasahin natin sa Mark chapter 15, verse 29. Nakaparallel ito, o kinuwento din ito ni Matthew pala. No? Matthew chapter 15, verse 29 hanggang 31. Kasi nga, yung tatlong book, no? Yung
Matthew, Mark, and Luke, synoptic sila. Ibig sabihin, magkakaparehas yung nilalaman nila. Hindi naman exactly the same, pero may pagkakahawig. Sabi ng Matthew chapter 15, verse 29, pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo upang magturo. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao na makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi. Yung huling ginamot ni Jesus, yung pipi. Gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Ito natin, Diyos ng Israel. Hindi nila sinabi, pinuri nila ang kanilang Diyos. Sabi niya, Diyos ng Israel, sabihin mga Gentiles. So, dahil sa ginagawa ni Jesus, yung mga Gentiles, pinupuri nila ang Diyos. Bagamat hindi nila gaanong kilala ang Diyos ng Israel, ay pinupuri nila to dahil sa ginagawa ni Jesus sa kanila. At makikita natin dito na maliban sa pagpapagaling, tinuturuan din sila ni Jesus, Sabi dito, sabi sa verse 29, umakyat siya sa bundok at naupo upang magturo. So, tinuturuan niya rin yung mga Gentiles. Tinuturuan niya rin. So, kung ano yung ginawa ni Jesus, una, dun sa mga Hudyo, ginagawa niya rin now, this time, sa mga Gentiles. Sabi sa verse 2, I feel compassion for the crowd because they have remained with me now 3 days. 3 days niya lang kasama yung mga Gentiles. So, 3 days na sila doon and have nothing to eat. Hindi umuwi itong mga tao na ito kasi nga tinuturuan niya. Yung mga pinagagaling niya, after niya pagalingin, sinusumasama sa kanya, sumusunod sa kanya, tinuturuan niya. Of course, meron din dito na yung mga healing lang ang habol nila, hindi pagkatapos silang pagalingin, umuwi na. So wala nang makain yung mga tao, kaya nahabag si Jesus. Sabi niya, I feel compassion. Kaya makikita natin na si Jesus, alam niya ang pangangailangan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Kahit hindi natin sabihin sa Kanya. Kapag sumunod tayo kay Jesus, alam niya yung pangangailangan natin. Of course, gusto niya ipag-pray natin yon. Verbally sasabihin natin. Kasi gusto ni Jesus yung nakikipag-communicate tayo sa Kanya. Kasi sa isang relation, kapag walang communication, nagpipain yung relationship. Kaya, dahil meron na tayong relasyon ngayon kay Jesus, gusto ni Jesus tuloy-tuloy yung ating communication sa Kanya. At napapansin natin, I feel compassion, kung nasaan yung habag ni Jesus, nandun yung biyaya. Hindi yan magkakahiwalay. Kapag nandun ang habag, nandun ang biyaya. Mercy and grace, lagi magkasama yan. Minsan sasabihin natin, salvation by grace alone. Actually, yung mercy kasama. Kasi kung walang mercy, walang grace. Dapat baguhin ngayon. Salvation by mercy and grace. Kaya kung nasaan yung mercy, nandun ang grace. Kaya itong mga tao na ito, nakita nila yun. Kaya sumusunod sila sa Kanya. Sa atin nga. Sa atin, sobra-sobra yung grace ng Lord.
Kasi nga sabi, the more na nagkakasala tayo, the more na pinakikita ng Lord yung grace niya sa atin. No? Kasi, ano sabi ng Scripture, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat, isang kasalanan lang, patay na tayo, no? Pero hindi, no? Minsan, ang dami na natin nagagawang kasalanan, buhay pa rin tayo dahil yun sa mercy and grace ng Lord sa atin. No? Dahil sa habag at biyaya. Sa dami ng kasalanan natin. Kaya mapalad tayo, no? Lalo na tayo na nandito ngayon. No? Kasi mapalad tayo kasi pinili tayo ng Lord. Out of millions of people, no, nandito tayo ngayon. Kita mo, pansinin mo sa labas, sa dami mga tao dyan, naglalakad, kung ano yung ginagawa, kung saan nandudong. Pero tayo, nandito tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, nagpupuri tayo, sumasamba tayo. Kaya mapalad tayo kasi hindi lahat pinili. No? Not all are chosen. Meron lang, mangilan-ngilan lang, sabi nga, makipot yung daan or yung gate papunta sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mas marami yung mapapahamak kaysa sa maliligtas. Kaya mapalad tayo kasi nandito tayo ngayon, isa tayo sa mga pinili na maligtas. Isa tayo sa pinili ng Lord na pagkalooban niya ng habag at biyaya. No, kasi mercy and grace yun. Kasi kung tayo lang sa sarili natin, hindi natin pipiliing lumapit sa Diyos. Hindi natin pipiliing sumunod sa Diyos. Kasi nature natin is sinful. No? Meron tayong sinful nature. Kaya kung walang grace, hindi tayo makakasunod sa Lord. Hindi tayo pupunta sa church. Hindi tayo makikinig. No? Kung lahat yan dahil sa grace ng Lord. Ang nakakalungkot lang, minsan, sa kabila ng grace na yon, hindi natin nakikita, minsan, ang isinusukli natin doon sa grace, hindi natin pinapansin ang Lord. No? Hindi natin, mas inuuna natin yung ibang bagay. Sa priority list natin, ang Lord nasa hulihan. No, yun ang nakakalungkot, no? Sa kabila ng mercy and grace sa atin ng Lord, sinusukli natin, nasa huli siya sa lahat ng bagay. Pero ang gusto ng Lord siya yung unahin natin. Dapat sa priority list natin, nasa lagi number 1 ang Lord. No? Kaya dito makikita nyo na mayroong tinuturo ang Lord sa mga alagad. No? Kaya niya sinabi verbally na I feel compassion. No? Nahahabag siya sa mga tao. First time niya itong ginawa, no? Pinaalam niya yung kanyang nararamdaman para sa mga Gentiles. Sa mga Jew, sinasabi niya yung nararamdaman niya, pero sa Gentiles, first time ito, no? At makikita natin, kasi ito feeding to, no? So makikita natin na meron na tayong napag-aralan na feeding din. Yung sa chapter 6 ng Mark 10, no? Napag-aralan natin doon na nagkaroon ng feeding of the 5,000 na male, lalaki. So, in-estimate natin yun, around 15,000 talaga yun, kasama yung babae at mga bata. So, makikita natin na itong mangyayaring feeding na ito, kakaiba dun sa feeding ng 5,000 sa Mark chapter 6. No, dito, sinabi muna ni Jesus yung kanyang nararamdaman bago niya inabot yung pangangailangan ng mga taong sumusunod sa kanya. No? Sa feeding ng 5,000 sa Mark chapter 6, mababasa natin yun. Yung mga alagad ang nagsabi ng pangangailangan ng mga tao. No? Pero bagamat sinabi nila yung pangangailangan ng mga tao, sinabi ng mga alagad, hindi nila na-realize na kayang i-provide yun ni Jesus. Nag-worry sila. Hindi nila na-realize yun. Tingnan pa natin kung ano pa yung mga pagkakaiba, no, ng feeding na ito. No? Sa feeding na to, walang contribution. No? Kahit verbally man lang, yung mga alagad. Bakit kaya?
No, kasi dun sa feeding of the 5,000, sa Mark chapter 6, yung mga alagad na nagsabi na pagdidinig na, kung pauwi natin itong mga tao na to, magugutom to sa daan at malayo ang karatig bayan na mabibilahan ng pagkain. So, iniisip ng mga alagad yung pangangailangan ng mga taong sumusunod sa kanila. Dito hindi, no? Si Jesus yung nagpakita at nag-isip ng pangangailangan ng mga alagad. Bakit? Bakit kaya? No? Sabi sa verse 3, and if I send them, nagsasalita si Jesus, no? And if I send them away, no? Ganito yung sinabi ng mga alagad doon sa Mark 6. And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way. Ihimatay niya sa gutom, sa daan. And some of them have come from a great distance. Galing pa sa malalayo yung iba dyan. No? Baka himatayin niya. Bakit iba? Dito si Jesus, dun sa Mark chapter 6, yung mga alagad na nasasabi nito. Dahil sa situation. No? Kasi mga Gentile to. Doon sa Mark chapter 6, mga Hudyo yun. No? Mga Hudyo, kaya yung mga alagad, meron silang compassion kasi kababayan nila yon. Ito, hindi. No? Tandaan natin, sinabi ko na ito noon, meron conflict, no? Ang mga Gentiles at ang mga Hudyo. Yung mga Hudyo, galit sila sa mga Gentiles. No? Kasi alam nila, hindi, kami ang medyo proud ng mga Hudyo. No? Kami yung pinili ng Diyos. Kami yung chosen country. Yung mga to, no? Hindi. No? Kasi yung mga sumusunod kay Jesus dito, mga Gentiles. No? Bakit sumusunod? Diba sabi ng babae, naalala niyo ba? Yung babaeng may anak na sinasapian ng demonyo. Ano sinabi niya kay Jesus? Sabi ni Jesus, hayaan mo munang kumain. Ay, hindi ibinibigay yung pagkain ng bata sa aso. Ano? Sabi nung babae, namamagkasa yung aso na may malaglag na mumo at yun ang kakainin. Yung mga tao na ito, ganun ang ginagawa nila. Kaya sila sumusunod kay Jesus. Namamag-asa sila na nakakuha ng blessing kay Jesus. No? Namamag-asa sila. Kaya yun ang itinuturo ni Jesus sa mga alagad. No? Kasi isipin natin, bakit naulit yung situation? Bakit naulit yung miracle? Kasi sa unang miracle, ang sumusunod sa kanila, mga Hudyo, dito sa miracle nito, sumusunod sa kanila, Gentile. At alam ni Jesus, yung nakalakihan ng mga alagad, na yung compassion nila nasa kapwa lang nila Hudyo. Wala silang compassion sa ibang lahi. So yun yung tinuturo ni Jesus. Sa kingdom, ang compassion para sa lahat. Hindi para sa mga Hudyo lang. Of course, to the Jew first and then to the Gentile. Nauna lang sila, yung mga Hudyo. Pero meron din sa Gentile. Yun yung itinuturo ni Jesus dito. Kaya naulit at nakita natin na itinuturo ni Jesus yung compassion para sa lahat. Huwag lang sa mga Hudyo. Dapat sa Gentiles may compassion din kayo. Kasi kung may metrohan natin, nilibingan natin yung compassion ng mga alagad. Napakababa ng compassion nila in regards to the Jews, no? Sa mga Hudyo, sa mga Gentiles. No? Kaya wala silang imig, kaya mga Gentiles naman. No? Kaya hindi sila nagsasalita. Kaya si Jesus yung nagsalita. Ipinarinig niya yung nararamdaman niya para magkaroon ng clue. Yung mga alagad tungkol sa purpose ng mission, na yung mission, hindi lang sa inyo. Yung mission sa buong mundo. Para ma-redirect yung focus ng mga alagad sa kingdom program. No? Na kailangan nila ang compassion maging sa mga Gentiles din. Para ma-accomplish nila yung mission. No? Kaya si Jesus lahat ng ginagawa, lalo sa gospel, pag nagbasa tayo, kasama niya yung mga alagad niya. Lagi siya nang tuturo. No? Kasi ilang taon niya lang nakasama yung mga alagad. 3 years niya lang nakasama.
So, kailangan maituro niya lahat sa alagad yung dapat nilang matutunan sa loob ng 3 years. No? 3 taon. Kaya every moment, merong teaching na nagaganap. Kaya, yun ang problema, no? Kasi hindi nakukuha ng alagad kaagad na meron pa ng teaching doon. No? Na dumadaan yung pagtuturo na hindi sila natututo. No? Sabi sa verse 4, and his disciples answered him. No, ganito rin yung sinagot nila dun sa sa feeding ng 5,000. Where will anyone be able to find enough bread here in this desolate place to satisfy these people? So parehas, no? Siguro yung itsura nung kinalalagyan nila ngayon at saka itsura ng kinalalagyan nila dun sa Mark chapter 6. Parehas, no? Nasa desolate place sila. So, kaya naulit to dahil meron silang hindi, yung mga alagad, merong hindi natutunan doon sa Mark chapter 6, doon sa first, doon sa feeding of the 5,000. No? Ano yung isang, sa tingin natin, hindi nila natutunan yung character development. No? Character development, kailangan nilang i-develop yung kanilang character. No? Kasi, Ganun ang Diyos, no? Kagaya natin ngayon. Tayo, hanggat hindi natin na yung natututunan, yung gustong ituro ng Diyos kapag may dumadating sa ating mga pagsubok, may mga dumadating na trials, problema, pag mayroong dumadating sa atin na ganyan, mayroong tinuturo ang Lord. No? Kailangan nating malaman yon na yung pagsubok na hindi yung inalaw ng Lord sa atin para para wala lang, gusto lang ng Lord na bigyan ka ng problema. Hindi ganon. No? Merong reason kung bakit nangyari yun sa atin. Meron tayong dapat matutunan doon. At magpapaulit-ulit lang yun hanggat hindi natin natututunan yung problema, yung gustong ituro ng Lord sa atin. Walang pinag-iba yun sa pag-aaral. No? Kapag hindi mo na ipasa yung subject mo, yung mga exams, hindi mo na pasa, ulit ka yan, mabagsak ka, ulitin mo yan. Makakaalis ka lang dyan sa grade mo na yan, sa level mo na yan, kung makapasa ka. Ganun din sa buhay natin. Yung ginagawa ng Lord sa ating buhay. So makikita natin yung compassion ni Jesus, no? Sa kabila ng lack of understanding ng mga alagad, nahahabag pa rin siya. Kaya matindi yung compassion ni Jesus, no? Kaya ako pinagpipray ko na magkaroon ako ng ganitong compassion. No? Kasi matindi yung habag ni Jesus. No? Sa kabila ng paulit-ulit yung tinuturo niya, hindi natututo yung mga alagad, no? Kaya ako pag gano'n, minsan naiinis na ako nun eh. Ano ba naman to? Tigas naman. Ano po nito? Ipokoting na to. Mahina, no? Yung gano'n na yung magiging pakiramdam natin. Pero si Jesus hindi, no? Okay lang. Wala, gano'n talaga. Nature ng tao yun. Hindi agad sila matuto, no? Yung patience ni Jesus, no? Isa pa yun, no? Kaya dapat talaga tayong maging Christ-like. No? Kaya hindi natin kailangan matularan natin yung character ni Jesus. Yung patience ni Jesus napakahaba. No? Na habang tinitraining niya yung mga alagad, paulit-ulit na nagpipain, pero paulit-ulit na pa rin tinuturuan. No? Katsaga si Jesus, yung patience niya, napakahaba. No? Ako pinagpipray ko rin yan sa Lord lagi, na Lord, bigyan mo ako ng ganyang patience. Magkaroon ako ng ganyang kahabang patience. No? Kasi kung minsan, darating yung time, ano ba naman, parang nakakasawa na, no? Dumating tayo sa gano'n, no? Parang isasawa ka na, papagod ka na. Pero si Jesus, ang haba ng patience. Sabi nila, wala, ganyan talaga kayo. Kung yung, bawa, yung IQ nila, kung zero yung IQ nyo, okay lang, pataasin natin. No?
At least one or two para maunawaan nyo yung aking itinuturo. So mahaba yung patience ni Jesus. Verse 5, and he was asking them, how many loaves do you have? And they said, 7. Sa first feeding, kanino sila naghanap ng pagkain? Sa mga tao. Diba yung bata, naalala niyo yung first feeding, pinag-aralan natin? Diba doon sa bata, may dalang 5 tinapay, 2 pirasong isda. No? So, sa mga taong sumusunod sa kanila, doon nila nakita yung pagkain. Ganon din ginawa ni Jesus, pinag-pray, nag-multiply yung pagkain. Dito, hinahanap nila yung pagkain sa sarili nila. Doon sa dala-dala nila. So, magkaiba, no? Magkaiba. Sa sarili nila mismo. No, ang tawag dito, killing them with kindness. No, naranasan nyo ba yun? Nagawa nyo ba yun? Yung kill a person with kindness. Kasi nga, dahil nga sa relasyon ng Jew and Gentiles, no, na ang Jew hindi yan gagawa ng mabuti sa Gentile. Kasi nga magkagalit sila. No? Pero dito, pinakikita ni Jesus na ultimo yung paggagalingan ng miracle sa ating manggagaling. Hindi sa kanila. No? Sa feeding of the 5,000, sa Mark 6, sa kanila nang galing. No? Yan natin yung mga numbers, ha? Doon sa Mark chapter 6, 5 tinapay, 2 isda. No? Dito sabi, yung tinapay nila ilan? 7. Okay, may mga sa Bible kasi, pag basa tayo ng scriptures, pag mayroon tayong mga nabasa mga numbers, may mga meaning yan. No? May mga meaning. Pero, kaya pag nagbasa tayo ng scripture, yung author o yung sumulat ng Bible, yung book, meron siyang gustong ipahatid. Kung bakit binabanggit niya pa kung ilan. No? Yung mga numbers, binabanggit niya. Kung ilang number yung poste, babanggitin pa yan. Kasi merong dahilan, may meaning kasi yun. No? Kaya nga, dito, ang kaibahan, sa kanila manggagaling yung source, no? Ng pagkain. No? Killing them with kindness, yun ang tawag dito. Yung bang kinaiinisan mo yung isang tao, pero ibibigay mo pa yung natitira mong meron ka para sa kanyang kapakanan o benepisyo. Kaya ba natin yun? Kinaiinisan mo yung tao, inis ka. Pero meron siyang pangailangan, nakita mo meron ka, ibibigay mo yun sa kanya. No? Para sa kanyang benefit. Hirap gawin yun. No? Pero ginawa yun ni Jesus. Ang tawag doon, sacrifice. No? Sacrifice ang tawag yun. Mahirap gawin yun. Pero ginawa ni Jesus yun sa atin. No? Ginawa ni Jesus yun sa atin. Bago tayo naging believer, anong tawag sa atin? Enemies of God. Enemies, kaaway tayo ng Diyos bago tayo naging mananampalataya. Pero nung ginawa ni Jesus, inaalay niya yung buhay niya. No? Para sa ating kaligtasan. Kaligtasan saan? Sa puot niya mismo. Alam niyo ba na tayo iniligtas ni Jesus para maligtas tayo sa sarili niyang puot? No, kung hindi tayo maliligtas, mararanasan natin yung puot ng Diyos. So doon tayo iniligtas ni Jesus, sa puot ng Diyos mismo. Yung Diyos gumawa ng paraan para maligtas tayo sa puot niya mismo. Diba? Meron bang kanyang pag-ibig ang tao? Kapag namumpuot tayo sa isang tao, gagawin mo lahat para pabagsakin niya. Kung pwede lang, sakalin mo yan. No? Pero, ang Diyos hindi. No? Gumawa pa siya ng paraan para maligtas pa tayo dun sa puot niya na yun. No? Yan yung greatest love of all. No? Yan yung tunay na greatest love of all.
Niligtas tayo ng Diyos mula sa puot niya mismo. Verse 6, and He directed the crowd to sit down on the ground. On the ground, sabi. And taking the 7 loaves, He gave thanks and broke them, and He kept giving them to His disciples to serve to them. And they served them to the crowd. So, ganun din ang ginawa ni Jesus, no? Ganun din ang ginawa nila. Pinaupo nila yung mga tao. Pero this time, sa ground. No? Doon sa, kung babalikan natin yung Mark chapter 6, yung unang feeding, sa 5,000, pinaupo nila yung mga tao saan? Sa grass. No? Yun ang pagkakaiba. Dito sa ground, ibig sabihin, sa lupa. Doon sa feeding of the 5,000, sa una, sa grass. So magkaiba yun. Magkaiba yung inupuan nila. No? Kasi tulad ng sinabi ni Jesus sa babaeng Kanaanita, yung sinasapian ng demonyo yung anak niya, sinabi niya, Jews ang priority. Kaya yung Jews, sila yung nakaupo sa grass. Yung mga Gentiles, sila yung, sabi nga nung pagkaralan natin, no, sila yung mga aso na namumulot ng mungo. So, kaya sa ground sila. No? Kung haba natin, yung pagkakaiba nitong feeding na to sa feeding sa unang Mark 6. No? At may significance yung grass. No? Kung mabasahin natin yung Psalms 23 ba yan? The Lord is my shepherd. I shall not want. Psalms 23. Psalms 23. Verse 2. Pinapahimlay niya ako sa lutiang pastulan. Sa green grass. No? At inaakay niya sa tahimik na balisa. The shepherd. At dito makikita natin, nagpasalamat si Jesus. Bakit siya nagpasalamat? Doon sa Mark chapter 6, tumingala lang siya sa langit. Nag-pray. Dito sabi, He gave thanks. Nagpasalamat siya kasi yung salvation nga para sa lahat. Yun ay pinagpasalamat niya. Na yung salvation para din sa mga Gentiles. No? At ang sabi, He kept giving them to His disciples to serve to them. No? Doon sa 6, nag-serve din yung mga disciples. Dito, nag-serve din sila. No? Kasi kung hindi uutusan ni Jesus, baka yung mga disciples, mga nakaupo lang. Yaman yan sila, mga nakugutom siya. Mga Gentiles naman yan. Pero sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, ang pagsiserve, hindi lang sa mga Hudyo. Yung gagawin yung pagsiserve, magsiserve din kayo sa mga Gentiles. Ito yung isa sa mga main points na tinuturo ni Jesus dito, sa mga alagad. Magsiserve din sila sa mga Gentiles. Kasama sa mission yun. Yung paglilingkod sa mga Gentiles, hindi yung paglilingkod lang sa mga Hudyo. No? Verse 7, and they also had a few small fish. No? Hindi na bilanggit kung ilan. No? And after, dun sa unang feeding, 2. No? And after He blessed them, He ordered these to be served as well. No? Yung mga isda din, tulad sa mga Hudyo. No? Hindi walang pinag-iba. No? Nakita natin, walang pinag-iba yung blessing. Kung ano yung blessing dun sa mga Hudyo, bread and fish, ganun din ang blessing sa mga Gentiles. Walang discrimination. No? Walang distinction. Parehas lang ang blessing. So kung ano yung binibless ng Lord sa mga Hudyo, ganun din sa ating mga Gentiles. Verse 8, and they ate and were satisfied, and they picked up 7 large baskets full of what was left over of the broken pieces. Sa first feeding,
sa feeding of the 5,000, 12 baskets yung napuno nila. No, sabi natin, kaya 12 sinisimbol o sinisignify para dun sa 12 apostles na nag-serve. Dito 7 lang. No? Sinisignify yung sobrang pagkain, perfect. No, 7 is perfect. Pero tulad din na feeding of the 5,000 sa mga Jew, abundant din. Meron din sumobra. So ang blessings ng Lord, kung sa mga Hudyo sobra-sobra, ganon din sa ating mga Gentiles, sobra-sobra din. Ganon din ang pagpapala. No, walang pinagkaiba yan. No, sila lang, ang pagkakaiba lang, sila yung chosen, sila yung pinili. No, ibig sabihin, sa kanila manggagaling yung Savior, si Jesus. Yun lang. Pero pagdating sa blessings, pare-parehas lang yan. No, ang Diyos hindi nagtatangi. No, tayo, mga magulang, minsan, favorite, anak. Sino favorite mong anak? Ito, si Siana, favorite na anak ko yan. No, meron ganon, no? Meron favoritism. Pero sa Lord, walang favoritism siya. Pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng pinili niya. No? Verse 9, malapit na. Now, about 4,000 were there, no? And he sent them away. Do sa first feeding, Mark chapter 6, 5,000. Yung men, kasi nung panahon nila, yung lalaki lang ang binibilang. No? Hindi na binibilang yung mga babae. Hindi naman nila sinasabi na walang kwenta yung mga babae. Kaya lang, yung men, ang ano kasi, kumbaga, sa family kasi, yung men ang head. No? So dito, 4,000, magkaiba, no? 5 and 4, diba? Nakita natin, 5 doon sa una, 4 dito. No? So mas kaunti ngayon, no? Mas kaunti itong mga Gentiles. Okay, last verse. And immediately he entered the boat with his disciples and came to the district of Dalmanuta. Dalmanuta, ano na to? Jewish side na to. Okay, yung pinuntahan nila. So, umalis na sila sa Gentile cities and bumalik na sila sa Jewish na. Dalmanuta. Jewish side na ng Galilee. No? Tanda natin, ang ministry ni Jesus mostly sa Galilee, no? Then meron akong chart na nilagay dito. Hindi ko pala mabasa kasi nalayo. So makikita natin, no, na ito yung yung pagkakaiba ng first feeding sa Mark chapter 6 at saka second feeding dito sa natin ngayon, mas pinag-aaralan natin ngayon. So makikita natin yung event, parehas, crowds following Jesus. Parehas. Doon sa feeding of the 5,000, ang sumusunod, mga Jewish, mga Hudyo, dito, mga Gentile. No? Location, parehas. Desolate place, ilan. No? Compassion towards the crowd, reason. No? Doon sa mga Hudyo, they were like sheep without a shepherd. Yun ang sinabi ni Jesus. Para sila, di ba sabi nga Psalms 23. Kaya nga sa damuhan sila pinaupo. Sa feeding of the 4,000, dahil mga Gentiles to, meron lang silang pangangailangan. No? Recognition of the needs. The disciples speak to the late hour and need for the people to eat in timely manner. Yung mga alagad ang nagsabi. No? Doon sa mga Hudyo. Kasi nga, dahil dun sa Jewish problema, no? Sa feeding of the 4,000, Jesus acknowledged the needs of the people. Si Jesus mismo, kasi ay tinuturo niya dun sa mga apostles na kailangan yung magkaroon din ng compassion sa mga Gentiles. Ito na, number of loaves and fish. Doon sa feeding of the 5,000, 5 loaves and 2 fish.
Dito sa feeding of the 4,000, 7 loaves and some fish. Hindi na sinabi, hindi na in-specify kung ilang isda. No? Provision from the meal. All ate and all were satisfied. No? Parehas. No? Kumain lahat and satisfied. May sumobra pa. Ilan? Basket of leftovers. Sa first feeding, 12. Sa second feeding, 7 baskets. No? So, meron parehas, meron magkaiba, no? Okay, so, sabi natin kanina, to the Jews first, and then to the Gentiles. Si Jesus nagpunta, nagkatawang tao, hindi para sa mga Hudyo lang, hindi para sa mga Israelita lang. No? Nagkatawang tao siya to the Jews first, una sa mga Hudyo, and then to the Gentiles. No, hindi to the Jews only, kundi to the Jews first and then to the Gentiles. No, yung mercy ng Diyos sa Hudyo, kaparehas lang ng mercy niya sa mga Gentiles. Okay? 5. Ano nire-represent ng number 5? Grace. No? Pag nakita natin sa scripture ng number 5, pinapakita ng ibig ng grace. Ano naman ang pinapakita ng number 4? Yung number 4 naman, nire-represent naman nun, whole world, buong mundo. So, pinapakita ni Jesus dito, na yung mission, hindi yung grace, no? 5, hindi lang para sa Hudyo, kung hindi para sa 4, which is the whole world. Okay? So, the mission which involve grace is not only for the Jews but for the whole world. No? At it will be through the church. Sa pamamagitan ng church, magkakaroon ng evangelism sa buong mundo. No? Nagkaroon ng evangelism hindi naman through the Jews, through the Gentiles, through the church. No? Hindi naman yung mga Hudyo ang nag-evangelize. Hanggang ngayon, yung mga Hudyo, hindi pa rin sila naniniwala kay Jesus. Na si Jesus yung Messiah. Hanggang ngayon. Sino nag-evangelize? Yung church. Sino ba naman ng church? Mostly Gentiles. No? Mostly Gentiles. Kaya nga, ang bilin ni Jesus sa mga disciples sa Matthew chapter 28, go and preach all nations. No? Siyempre, sa kanila nagmula. Kaya nga, to the Jews first, and then to the Gentiles. Sabi ni Jesus, go and preach all nations and make disciples. No? Ibig sabihin, sa madalit salita, make students. No? Sabi ni Jesus, make students for my glory. Kasi yun ang purpose. For His glory. Hindi tayo mag-evangelize for our own glory. Hindi tayo magtuturo for our own glory. Hindi ako magpipreach sa harap niyo for my glory, o hindi for God's glory. Lahat ng ating gagawin sa ating ginagawa dapat for God's glory. Kasi yun ang purpose nun, kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Okay? So sa ating pagtatapos, sabi, when the Lord teaches a lesson, it would ought to watch carefully and listen closely. Kapag may tinuturo ang Lord sa atin, dapat tignan natin maigi at makinig tayong maigi para matutunan natin kung ano yung kanyang itinuturo para wag na magpaulit-ulit. Meron tayong kasabihan. Sabi, life is a good teacher. No? Sabi, life is a good teacher. In a way, oo. Pero ang best teacher natin, sino? Si Jesus. Si Jesus ang best teacher natin. Bakit siya naging best teacher? Kasi alam niya lahat.
Anong tawag doon? Pag alam niya lahat? Omniscient. No? Alam niya lahat. Kaya siya yung best teacher. Talo niya. Ngayon, meron tayong mga ChatGPT, Google. Ay, alam ko marami sa inyo gumagamit niya. No, pero hindi niyan alam ang lahat. Mag-iingat kayo. No? Kasi hindi niyan kaya sagutin ang lahat. Magbigay na sagot siya, pero hindi mo alam, mali. No? Pero si Jesus, lahat kaya niya sagutin. No? Saan natin makikita? Pag nagtanong tayo kay Jesus, saan natin makikita yung sagot? Sa Bible. Dito lang. No? Ito yung ito yung instruction manual ng ating buhay. No? Kaya nga, tatandaan natin, ang objective ng trials, no, ay para matuto tayo. Yung ating pag-aaral tungkol sa Diyos. Lifetime yan, hanggang sa mamatay kayo. Everyday yan. Kung walang tigil yan, kahit umabot ka ng 150, tuloy-tuloy yan yung pagtuturo ng Diyos sa atin. Ano tawag natin doon? Ang tawag natin doon? Araw-araw ako binabago. Sanctification, hanggang mamatay tayo niyan. No? Kaya, ang objective ng mga trials sa ating buhay ay hindi para tayo ma-stuck dun sa trials ngayon. Kung hindi para matutunan yung itinuturo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng trial na yun. No? Otherwise, gaya na sabi ko kanina, ulit-ulit lang. Until matutunan natin yung lesson. No? Kaya ang tamang paraan kapag may trial, hanapin natin kung sino yung author, kung sino yung nakakaalam ng lahat, lalapit tayo sa kanya. Na upang makita natin yung mga bagay na maaring na nagpasa natin o maaring hindi natin nakita o natutunan. Tandaan natin, no? Itong buhay na to ay simply preparation for the next life. Ang pinaghahandaan natin hindi itong buhay na to, kundi yung susunod na buhay. Maiksi lang to eh. No? 70, 80, 90, 100, kung umabot ng 100, may 1 million ka. Pero bihira-bihira na umabot ng 100 ngayon. Preparation lang to for next life. Kasi yung next life, eternal na yun. Wala nang katapusan yun. No? Wala na, araw-araw. No? So, dalawa lang ang patutunguhan natin. Either eternal life with God o eternal life in hell. No? Siyempre, palagay ko naman, walang magsasabi dito na gusto niya eternal life in hell. Lahat tayo gusto natin eternal life with God. No? Kaya nga ang tanong, are we serving compassionately? Nagsiserve ba tayo ng mayroong compassion? Mayroong tayong habag? O nagsiserve tayo dahil gusto natin maging popular tayo, gusto natin sumikat tayo? Anong purpose ng service mo sa Lord? No? Nagtatrabaho ba tayo para sa glory ng God? O nagtatrabaho tayo para sa sarili lang natin? Iniibig ba natin yung kapwa natin kahit sila hindi nila tayo iniibig? No? Sa mundong to, maraming needs. No? Maraming needs. Kaya nga tayo, minsan nagiging abala tayo para ma-satisfy itong mga needs na to. Pero ano yung greatest need dapat malaman natin? Ano yung greatest need sa mundong ito? Ang greatest need sa mundong ito is to know the gospel. Malaman ang kalooban ng Lord. Yun ang greatest need. No? Makikita mo kung talaga tayo meron tayong compassion, makikita natin na ang daming tao ang kailangan talaga ng need na ito. Ng marinig yung gospel. So, kasi talaga sa totoo lang, sabi ni Jesus, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Kaya, let us share the knowledge.
Kasi tayo dito, pumapasok tayo dito, nakakakuha tayo ng knowledge. No? I-share natin yun para mapunuan yung pangangailangan na yun. At kapag napunuan yung pangangailangan na yun, mag-glorify ang Diyos. At yun naman ang purpose talaga natin. To give glory to God. No? Yun ang purpose. Ang pag-create sa atin, lahat sa mundong ito. Ang purpose is to give glory to God. So, kailangan talaga natin i-share yung ating natututunan. Yung ating alam kung sa Lord. Kahit konti lang yan, pwede mo i-share yan. Mas maganda kung marami. Kaya, dapat atin tayong mga Bible studies. No? Kasi yun muna ang magpapalago sa atin. Magpaparami ng ating kaalaman tungkol sa Diyos. Okay?